Amen po. Greetings in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Sa atin pong topic ngayon, ang intention ko is to discuss this maybe a minimum of three preachings. 3 sessions po, a minimum of 3 sessions, if not 4. And I pray na sa bawat session na ibibigay ng Panginoon ay sapat-sapat para sa kalakasan ng bawat isa, papalago ang bawat isa sa mga salita ng Panginoon. So, in advance, sinasabihan ko na yung mga naka-schedule sa ibang Sunday na hihiramin ko muna yung mga Sundays nila. Especially sa next Sunday. Loobin ng Panginoon. Okay. So, ang atin pong pag-uusapan ngayon ay patungkol sa holiness. Kasama sa ating scripture reading, scriptural reference natin ngayon is sa 1 Peter chapter 1, verses 14 to 16. As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lust in your ignorance, but as He which had called you is holy, so be ye holy. So be ye holy in all manner of conversation, because it is written, be ye holy, for I am holy. So ang ating topic is holiness. And I would like to start with a study, a survey na ginawa ng isang Christian institution sa Amerika, which is called the Barna Institute, wherein gumawa sila ng survey sa majority ng mga Christians who are regular attendees of the church, attendees in the church, and also they read their Bible. And what they have found out, ang nakita nila is that the majority of the Christians who attend the church and they read the Bible, they do not understand the concept or significance of holiness. Actually, ang percentage na ito is about 70% ng mga Christians who attend the church in America during this survey na they do not understand the concept or significance of holiness. They do not personally desire to be holy. Wala silang personal na pagnanasa o paghahangad na lumakad sa kabanalan. Ito yung survey nila sa Amerika. Kung susurveyin kaya sa ICC, hindi ko alam. Amen. And so, ang conclusion, because of point number 1 and point number 2, kaya sabi rito, therefore, these Christians, they do little, if anything, to pursue it. So ito yung findings ng survey that time dun sa Amerika, na 70%, close to 70% ng mga Christians sa Amerika, they do not understand the concept or significance of holiness. Yung significance, hindi nila naintindihan yung kahalagahan o hindi pa pumasok sa isip nila o sa puso nila yung kahalagaan ng kabanalan. Wala silang personal na pagnanais, hangad na maging banal o lumakad sa kabanalan. Kaya dahil doon, halos wala silang ginagawa para lumakad sa kabanalan o to pursue it. Okay? The word pursue, you will find it there in the Bible kung ano yung mga isa sa mga pursuits natin na dapat nating gawin. Okay. Because of that, ano ang reason kako sana is that
Ang findings nila, bakit ganun ang nangyari? Why 70% ng mga Christians that time sa Amerika ay kulang ang understanding o parang ganun, hindi ganun na naintindihan ang significance ng holiness. They do not have the desire to be holy. Ang sabi rito, ang findings is this: there is too much preaching about us. Nakasentro lang ang preaching sa human needs. Nakasentro lang ang preaching sa human interest and our needs and concerns. And there is not enough about God and what He requires of us. So yun ang findings nila. So ang may cause nun is pulpito. Or hindi lang yung pulpito, siyempre babagsak yun sa preacher. O hindi lang sa preacher, siyempre babagsak yun sa pastor. O hindi lang sa pastor, siyempre sa mga tumatayo dito sa pulpito, pati sa mga kanta kasama na lahat yun. No? Pero majority, bagsak nun sa preaching sa pulpito at saka sa nagpipreach sa pulpito. So, yun po yung malaking epekto pala. No? Hindi pala, malaking epekto nung kakulangan sa pagtuturo at pag-unawa o pag-aaral tungkol sa requirement on who God is and what He requires of us. Ang tungkol po sa kabanalan ay makikita natin dito, doon sa ating scripture reference kanina sa John chapter 17. Ito po ay tinawag ng mga iba na the high priestly prayer of Jesus Christ. At i-highlight natin yung ilan lang dito doon sa John chapter 17 na binasa natin kanina. Ang patungkol, actually ang John chapter 17, if you meditate on it and you study it well, makikita nyo na ang John chapter 17 ay punong-puno ng patungkol sa holiness. Punong-puno yung John chapter 17 ng patungkol sa holiness. And to highlight some, dito sa John 17:9, sabi rito ng Panginoong Yesus sa kanyang high priestly prayer, I pray for them. Sino yung them? Sino yung them? Yung tinawag niya. He was talking about His disciples during that time. Pero makikita natin dito, tingnan natin dito kung ano yung prayer niya para sa kanila at ang prayer niya kasama pala tayo doon. No? Sabi niya, I pray for them. I pray not for the world. So yung them, tinawag niya. Okay? Take note, tinawag niya. Pinili niya. Okay? I pray not for the world, but for those whom you have given me. For they are thine. So, tingnan nyo lahat yung mga salitang ito. Ito yung mga keywords. Them, for those whom thou hast given me, they are thine. Sila ay sa iyo. Okay, yan yung language. Yan ang mga keywords na makikita natin when we talk about holiness. And if we want to understand a deeper meaning ng holiness, kaya makikita natin yung mga keywords na gagamitin ng Panginoon. Verse 20, I do not ask on behalf of these alone. I do not ask on behalf of them alone. But for those, who are those? The chosen ones. For those also who believe in me through their word, through the word of them. At ano kaya yung inclusive doon sa word na yan, nung mga them na yan, nung mga nag-evangelize? Nung mga apostles, especially. Okay? Are they holy words? Unahan ko na. Or is it a holy gospel? Verse 17, sa prayer ng Panginoong Hesus, sabi niya, Father, sabi niya, bago niya sinabi ito, sinabi niya, Holy Father. Okay? Make them holy by the true word. Your word is the true word. Sino yung them? Make them holy? Yung them dito at saka yung those who believe through them.
Gets nyo? Okay. Yung mga sinugo ng Panginoon, sila yung them na pinili ng Panginoon at ang prayer ng Panginoon sa kanila, make them holy. Pero hindi lang para sa kanila ang prayer ko, kundi yung mga sumampalataya sa sayong salita, O Diyos Ama, sabi niya, sa yung mga banal na Ama, at ganun din sa mga sumampalataya sa kanilang mga salita na ibinigay mo sa kanila. Yung them dito, yung binigay mo, yung kanila, sila, dito, ito po, ang makikita nyo rito is them or those who are called, sila po yung pinili. In other words, sa John 17, the Lord is using in His priestly prayer yung salitang pinili, tinawag. Pinili ng Diyos, tinawag ng Diyos. Okay? And that's very important to understand. Kasi sabi niya, make them holy by the true word. Your word is the true word. Sa verse 19, sabi niya rito, and for them, I make myself holy, so that they may be made truly holy. Wow! Galing ng panalangin. Ang panalangin ng Panginoon para sa atin is to be holy. It is the will of God. It is the will of God. And priestly prayer ng Panginoong Hesus yun sa God the Father. What do you think? God the Father will answer it? Sasagutin kaya ng Diyos Ama? Of course. Actually, dun sa prayer niya sa verse 17, dito ito yung tinatawag na hindi lang ito request na simple, no? Talagang strong ang pagka-request dito. Make them holy. Sa grammar, sa pag-aaral ng grammar, hindi naman ako marunong pero research ko lang, ito pala yung tinatawag na imperative. Hindi lang informative, pero imperative siya. So merong strong request, may command, may halo ng command and request. It's a strong imperative. Kumbaga sa declarative o oh yes, it's a strong in an emphasis. You make them holy by the true word, the Holy Father. Make them holy. And for them, I make myself holy, so that they may be made truly holy. I think dito pa lang makikita na natin kung ang tatanungin natin, essential ba yung doctrine of holiness sa isang Christian? Yan. No? When it comes to the doctrine of holiness, makikita natin din yan, hindi lang doon sa John chapter 17, sa priestly prayer ng Panginoon, kung hindi, nung nagtanong ang mga disciples sa Panginoong Hesus, teach us to pray. Di ba? Ano ang first petition sa the Lord's Prayer? First petition. Ibig yung unang hihingin mo, yung petition mo sa Panginoon. Ano ang first petition? And He said to them, when you pray, say, Father, hallowed be your name. The first petition is, hallowed be thy name. Sa Tagalog yon, sabi kasi sa translation ng Tagalog, sambahin ng iyong pangalan. Pero sa paraphrase niya talaga, hindi nakuha ng Tagalog version yun. Dito sa Tagalog, sabi rito, sambahin nawa ang pangalan mo. Pero dito, sa hallowed be thy name, I pray that I live to revere your holy name. May I live according to your holiness. I pray, O Lord, that may I hallow, sambahin ko sa kabanalan ang iyong pangalan. Yun ang paraphrase niya dapat sa Tagalog. Sambahin ko ng may kabanalan ang iyong pangalan. That's the first petition ng isang Christian na tinuruan ng Panginoon ng Lord's Prayer. Is that our first petition, priority petition sa Panginoon? Sa ating mga prayers, sa ating pagpunta rito to know the Lord. And this is eternal life, that they may know thee, the only true God. Sabi ng Panginoong Hesus, that they may know thee, the only true God. Okay?
May your name be kept holy and your kingdom come. Kapag hiningi ng isang Christian sa ating tagapagligtas, na sinasabi niya rito na hallowed be thy name, ang ibig sabihin pala, pabanalin mo ako. And these believers, yung mga tinawag, yung mga pinili, kapag tumawag sila ng gano'n na, Lord, pabanalin mo ako, sambahin ko ang iyong pangalan, ang may kabanalan. So, ang ibig palang sabihin, pag sinabi mong, thy kingdom come, ano yung kingdom na yun, ang mangyayari dun sa kingdom na yun, ano ang karakter ng kingdom na yun? It is a what? A holy kingdom. What's going to happen in a church? It will become a holy temple. Amen? But if Christians do not ask for it or desire for it, or nor, so sabi ng survey, they do little to pursue it, how does the church looks like? Kayo na sasagot, hindi ko sasabihin. Amen? Or how do you look like? Ano kaya itsura natin sa Panginoon? Kaya nga, it's very important that when we study the doctrine of sanctification or ang tinatawag na holiness, you will notice sa salita ng Panginoon. In the Bible, when you read the Bible, may mga informative na mga data doon na katotohanan. Okay? Informative siya. Katulad ng pangalan, ganyan, no? Place, data, fact, katotohanan. But then, meron yung katotohanan din sa Biblia na tinatawag na imperative. Okay? So sa Bible, kaya nga ang Bible overall ay tinawag ito na law word of God. It is a law word of God. As we can see now in 1 Peter chapter 1 verse 16. Sabi rito, as obedient children, this comes now as an imperative. It's becoming now, it's moving from informative to imperative to a command word. So yung pag-aaral po ng grammar, hindi pa ako nag-specialize dyan. Ni-research ko lang ng konti kanina. Alam ko may mga English teachers dito, tulungan nyo na lang po ako sa pagpapaliwanag tungkol sa grammar sa Bible. Sabi rito, as obedient children, not fashioning yourselves according to the former lust in your ignorance, but as He which had called you is holy, so ye be holy in all manner of conversation. At inulit niya uli ito. Dito makikita nyo to, it is now a command word. As He which had called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Because, sabi niya, na-reinforce niya pa uli, hinighlight pa uli, it has never changed. God, who is the same yesterday, today, and forever. Sabi rito, because it is written in the Scriptures, be ye holy, for I am holy. I made a count kung ilang beses ginamit ang salitang holy in the Bible. Iba-iba yung usage. In the Old Testament alone, 400 plus. In the New Testament, 100 plus. It's not a minor doctrine. Amen? Here you can see the imperative, be ye holy. When God commands us to be holy, and when Peter wrote that, hindi ito legalism. Because to be holy is all by the grace of God. Amen? It is a command word, and when God gives His command, it is by grace na maunawaan natin at marinig natin ang Kanyang command. Just like when He said sa creation, let there be light, and there was light.
So He commands us, be ye holy, because He will make it to happen by His grace to us. Because it is written, be ye holy, for I am holy. Sa Tagalog, ulitin ko to emphasize this, sapagkat nasusulat o naiutos, sinasabi ito ng Diyos, kayo ay mangagpakabanal sapagkat ako ay banal. So nakakalungkot na 70% ng mga Christians sa Amerika during that time ng survey, they do very little to pursue kabanalan. Sa Hebrews 12:14, sabi rito, follow peace with all men and holiness. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito ay sino man ay di makakakita sa Panginoon. Wow! Kung walang pagpapakabanal, walang kabanalan, hindi natin makikita ang Panginoon. And that, a while ago, sabi ko, sinilip yata yung topic ko. Bakit nabanggit nung nag-song leader? Saan yung song leader? Yung Ephesians chapter 2. Formerly, sabing ganon, you were outside of Israel, without hope, without God. How do you describe that kind of people? They are unholy people. They are outside of the commonwealth of God, of the commonwealth of Israel. They are outside of the temple. They are outside of the habitation of God. Kaya nga sabi rito, without holiness. Holiness without which no one shall see the Lord. Without holiness, we have no fellowship with God. Amen? Lahat ng gagawin natin. Be ye holy in all manner of your conversation, in all that you do in your life. Kaya nga, hindi ko na nailagay dito ang ilang references. If you want to see that sa ibang references, I would add it here now. Anyway, meron naman tayong 4 sessions. Biro ko lang. Baka hindi ngumiti yung mga ibang naka-schedule ng Sunday. Romans, saan yun? Romans 12. Present yourself as a holy, as a living sacrifice, holy. Holy unto the Lord. Amen? Ephesians chapter 1, verse 3 to 4, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us. Let me stop there for a moment. Ano ang isa sa mga blessings na hinihingi natin sa Panginoon doon sa Lord's Prayer? Isa ba o primary or nangunguna pa nga na petition, di ba? Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Okay? Read it carefully. What is this blessing in the heavenly places? Just as He chose us in Him before the foundation of the world, ayon sa pagkakapili. Ayan. He chose us. Ano ang relation ng salitang yan? He chose us at pagkakapili na yan sa holiness. Makita natin yan mamaya. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan. He chose us in Him before the foundation of the world upang tayo ay maging mga banal. Amen? Bakit hindi yun ang first petition natin? Pagpupunta ba tayo sa day of worship na sinatawag natin? Anong day yan? Holiday or holiday or holy day?
Di ba? Anong tawag nila sa sanlibutan? H-O-L-I-D-I-Y. Sa Christians, anong tawag? H-O-L-Y. Is it a holiday? Itinalaga ba to? Kaya nga kung minsan, yung iba, napaka-liit ng tingin nila sa day na inilagay ng Panginoon. Kasi sa kanila, kulang ang konsepto nila sa pagkaunawa nila sa holiness sa Panginoon. Amen? Parang yung holy kasi is opposite ng ordinary. Okay? Umpisa natin i-define yan. Yung holy ay pinili, inilaan. Ibig sabihin, hiwalay siya sa ordinary. Kaya, di ba yung holiday sa secular, holiday, di ba? Bakasyon, nakatalaga yon sa St. Patrick's Day. Mother's Day. Nakatalaga. Para sa mother lang yun. Kaya si father, wag mong batiin. Para sa mother lang yun. Kaganun pa man, gusto pala ng tao yung konsepto ng holiness. Nagkataon lang, nakakalungkot lang kapag ito ay hindi yung inilaan para sa Diyos. So just as, imagine the Lord, yung pagpipili sa atin, sa mga tinawag niya, sa mga ibinigay ng Diyos Ama sa Panginoong Yesus, sa mga nakinig sa kanilang holy word, ang sabi niya, He chose us. Wow. Is that holiness unto the Lord? He chose us in Him before the foundation of the world that we would be holy. Sino ka man kapatid, hindi nakukuha sa status mo, economic status mo, o sa IQ mo, o sa anuman. Kung sino ka na tinawag ng Panginoon, ito, before the foundation of the world, God in Christ, He chose you. Pinili ka niya. At ang purpose, ang goal is that you be holy. Wow. Amen? What a wonderful God we have. Lord, grade 2 lang ako. O hindi ako nag-aral ng kolehiyo. O ganito lang ako. Pinili mo ako. Yes! Amen? But don't forget, pinili ka niya na magpaka-banal. Gagawin ka niyang banal at ikaw ay magpapaka-banal. Amen? Hindi mo maintindihan ang salvation nang hindi mo naintindihan yung konsepto ng kabanalan. Sapagkat kasama ang kabanalan sa konsepto ng salvation. Amen? So when God says, "Be holy, for I am holy," sinasabi ng Diyos, He declares, katulad ng Ephesians chapter 2, binasa natin kanina, "Formerly you were alienated from God." Formerly, sabi dati, kayo ay mga hentil, kayo ay labas sa Commonwealth ng Israel, kayo ay walang Diyos, walang pag-asa. In short, in summary, sabi rito, kayo ay mga unholy spirits before. But now, God is declaring to these unholy people, God declares the unholy to be holy through the gospel in Christ. So the next question is, how can the unholy be made holy? Do we need to be holy in order to be saved? Kailangan ba magpakabanal muna tayo bago tayo maligtas? Ang kabanalan ba ay essential? Mahalaga ba ito? Or optional lamang ito? Na doktrina or mahalaga ba ito sa buhay ng isang nananampalataya? Sasagutin ko muna ito dito. Do we need to be holy in order to be saved? We are saved in order to be holy. Hello? Amen? It's all by the grace of God. Yun ang pagkakatawag sa atin.
We are saved by God to be holy. We cannot make our own self holy. But some people, they do that. Some religions, they do that. They have to be holy in order to be acceptable before God. At makikita natin yan mamaya. May konsepto na siguro kayo nun. Dati, ang konsepto ko, napakalaking konsepto ko sa akin dati. At nakikita ko yung influence niya sa akin magpahanggang ngayon. Na sa akin nun, ang alam kong holy, yung nakaganyan, nakataas-taasan ng posisyon. Katulad nung holy na Pope. So, nung estudyante ako, sabi ko, makita ko lang yung Pope in person. Kasi nagpunta ng Baguio nung estudyante ako eh. Sinong Pope yun, di ko alam. Oh, sabi ko, gusto ko makita. Kasi ang feeling mo, kapag nakita mo, wow, magiging mapapabanal ka na rin. Hindi ba ang konsepto natin noon? Ako po, konsepto ko nung ako'y nasa Roman Catholic. Pag pumasok ako ng iglesia, ng church, sa Roman Catholic, siyempre, feeling mo, wow. Holy. Maka-attend ka lang ng Sunday, feeling mo holy. Pagkatapos mo maging holy, paglabas mo, bunta ka na sa sugalan, sa inuman, sa lahat, kasi okay na, naging holy ka eh. Yun ang konsepto ko nun. At yun na konsepto, maaring may pumupunta, maari. Hindi ko sinasabing sigurado. Maaring merong may dala-dala dito. Na ang konsepto niya ng holiness, yung gawa niya sa Panginoon, yun ang magpapaholy sa Kanya. Ang Buddhism, yun ang konsepto nila. You watch the movie, Holy Man. 1988 yata na movie yun. Search nyo na lang sa YouTube. YouTube ba? So, ano ba ang ibig sabihin ng holiness? O, kinakailangan natin ng definition of terms para maunawaan natin ito ng malalim. So, ang holy, sa Tagalog, banal, ito po ay, sa English, dedicated. Theologically, ang ibig sabihin niya is cut off, separated, or dedicated. Sa Tagalog, ang dedicated, inihandog, inialay, nakalaan. Pero itong inihandog, inialay, nakalaan, kung hindi ayon sa sinasabi ng Diyos, ay hindi ito holy or biblically holy. Okay? So, dedicated, inihandog, inialay, nakalaan, or consecrated. Kaya nga meron yung sagrado. Itinalaga to God or a religious purpose or sacred. Yun yung common na, yun ang general na definition ng holy. In the Bible, holy is separated, cut off, separated. Kaya nga yung holiness of God is not common. Separated siya sa common. Okay? Illustrate natin yan mamaya. Kaya nga yung hallowed or consecrated or set apart, nakalaan, itinalaga. Okay? So, kanina sa priestly prayer ng ating Panginoon, sila ay tinawag mo, dinala mo sa akin. Sabi ng Panginoong Yesus, di ba? Sa prayer niya. Holy Father, kung tinawag mo sila, pinili mo sila para sa akin, then gawin mo silang banal. Hindi pwedeng ihiwalay yung kabanalan sa pagkakatawag ng Panginoon sa atin. Hindi pwedeng ihiwalay yung kabanalan sa kaligtasang kaloob ng Panginoon sa atin. Okay? So, itinalaga to set apart, nakalaan, itinalaga to a sacred use or to the service or worship of God. A sense frequent in Scripture. So, lagi sa Scripture makita nyo. Ilan lang sa my example is Holy Sabbath. Itinalaga na araw. Di ba? Di ba meron tayong feeling, notion, concept na yung ating worship day is itinalaga talaga ito kaya inihanda natin to. Di ba? Amen? Okay. Holy oil. Yung holy oil na ginagamit sa templo, in the Old Testament, nakatalaga lang yun sa services sa temple. Hindi pwedeng ilabas. Okay? At
Meron pa rito yung mga holy vessels. Hindi pwedeng gamitin yung vessel na yon sa any other use. Now, dito ko gustong elaborate ng konti. Ito, bigyan ko na example itong holy o itinalaga na vessel. Okay? Imagine, di ba sa ating kitchen, meron tayong lagayan ng mga pinggan at baso, kutsara, hiwa-hiwalay. Pagkatapos magamit, hinuhugasan yun, ilalagay doon. Pagkatapos may mga nakareserba pa ng mga kutsara o pinggan na espesyal pag may bisita. Tama? Nakatalaga para sa bisita. Hindi pwedeng gamitin ng kung sino-sino. Tama? Kung merong ordinary na gumamit nun at hindi yung bisita, ay, para sa bisita ko yan, nakatalaga yan. However, imagine yung pinggan na kinakainan mo. And then, eto ngayon, nakita mo. At wala kang magawa, hindi mo mapagsabihan. Bigla na lang nakita mo. May kasama ka sa bahay. Inalo niya doon yung mga tira-tirang pagkain. Pagkatapos yung pinggan na yon, dinala niya. Ginamit niya yun ng pampakain doon sa aso ng iba. At kahit pa sa aso mo. Ginamit yung pinggan na yun para sa aso. Sa susunod, kahit pahugasan yung pinggan na yun at kilala mo yung pinggan na yun, may marka. Pagbalik sa iyo, anong tingin mo? Kakain ka pa ba doon o hindi? O nadungisan yung tingin mo doon sa pinggan na yun? Hello? Nadungisan, right? Meron tayong konsepto ng holiness. Whether we like it or not. Believer o unbeliever, may konsepto ng itinilaga. Ang sa believers lang, ito ay divinely instituted. By the grace of God. Tunay na kabanalan sa katotohanan. Okay? Holy vessels, may tinatawag sa Bible na a holy nation. A holy nation, hindi lang naka-address ito sa Israel, sa Old Testament, kundi sa lahat ng tinawag ng Panginoon. Kaya nga sa the epistles of Peter, makikita nyo rito, sabi ni Peter sa mga believers, you are a holy nation unto the Lord. The holy temple. Holy yung temple, hindi pwede na, kaya nga kapag may mga pumasok doon sa holy temple na hindi ayon sa specification ng Diyos, sa requirement ng Panginoon, ano mangyayari? Nadungisan yung templo. And in the New Testament, sa epistle ni Paul sa Corinthians, anong sabi ni Paul sa temple of God? You are the temple of the Holy Spirit. Anong karakter ng Spirit na yun? Holy? Anong mangyayari sa iyo kapag you are the temple of the Holy Spirit? Magiging? Oh. Amen? How do you know that you have the Holy Spirit dwelling in you? Kung wala namang conversion o transformation ng holiness na nangyayari sa iyo. Hello? Amen? Kasalanan ni Brother Rick, hindi niya kasi tinuro yung holiness O wala kasi sa pamilya. Hindi kasi tinuturo. Ha? The opposite nung holy or banal, ang opposite niya, kinakailangan natin makita para maintindihan natin ng malalim pa yung banal o kabanalan. In the Bible, unholy or profane or narumihan o na-profane, ito po, ang ibig sabihin dito, labas sa templo. Ephesians chapter 2 again, we have to go back there. Outside, you are alienated from God. No hope, no God in this world. Labas sa templo. Sa
vernacular natin, ang ibig sabihin ng profane or ay hindi holy is, ano? Dictionary ko kinuha yan, di ko sinasabi kayo yon. Bas. Tinuloy nyo? Kasi ang consecration, pagtatalaga, so yung hindi nakatalaga siya ay dinesecrate. So yung opposite ng consecration, which is desecration, ito ay yung anak na lapastangan sa magulang. Anong tawag? Bastos. Tama? Tama po ba? Yung walang galang, ika nga nila, di ba? Yung hindi marunong magpasalamat. Hindi marunong di ba? May kasabihan sa atin nun, tinuturo sa atin ng mga matatanda. Ewan ko, tinuturo sa school ngayon yan. Anong sabi? Uy, huwag kang maging bastos. Alam nila eh. May concept tayo noon. So, doon sa sinabi ng Panginoon na be holy for I am holy, God is holy. Sa grammar, ito ay tinatawag na indicative. God is holy and God's people must be holy. So, yung character ng Diyos na siya ay holy, inuutusan niya tayo by His law word to be holy. So sabi rito nung isang reference ko, sabi, in this verse, God's holiness and human holiness, they intersect insofar as the former shapes the latter. Itong God's holiness, siya yung magke-create doon sa holiness nung tinawag, nung tao. God is holy and accordingly expects His people to act in holiness and to be holy. God expects His people to be holy because God is holy. So yung God is holy, ang karakter ng Diyos dito is holy. At isa sa mga karakter ng Diyos, God has many attributes or character. Merong tinatawag ang mga theologians dito, I have to borrow from them, yung mga tinatawag na incommunicable attributes, the qualities that belong to God alone at hindi ito pwedeng parang i-share sa kanyang creation. Incomprehensible, He is eternal. He is preeminent, He is sovereign, He is transcendent. He is omnipresent, omniscient, omnipotent, immutable. Yan yung mga sinasabi ng mga theologians na ito yung attributes of God na hindi pwedeng ma-share. Pero may mga attributes of God or character na in the Bible is to some degree, isineshare niya ito sa kanyang mga tinawag. At alam natin yun, God is love. Right? And so sabi niya, we love because God loves us. So you love because this is His commandment, sabi ng salita ng Panginoon. God is light, and we are called to be salt and light. God is a God of justice. So siya rin gusto niya na because God is justice, so He wants us to walk in justice. Wisdom, goodness, truthfulness, faithfulness, mercy, kindness, jealousy, grace, at siguro may mga iba pa. Okay? So when we say God is holy, hindi natin ito pwedeng ihiwalay doon sa ibang attributes of God. Okay? There is a danger na kapag inihiwalay mo yung isang attribute ng Diyos, like for example, love lang, hindi mo siya pwedeng ihiwalay doon sa pagiging sovereign niya
O yung love, hindi mo pwedeng ihiwalay dun sa pagiging holy niya. Because God is a being. Hindi mo rin pwedeng sabihin that God is 40% holy, 30% ganito. Hindi, kasi isang being siya. Okay? However, yung holiness of God is one of those attributes niya na in-emphasize niya na talagang matindi ang pagka-emphasize niya. Example is, ang reference natin is Isaiah chapter 6 verse 3. Na kung saan doon mo makikita na kung saan sabi ng mga seraphims nung sambahin siya, Holy, Holy, Holy. 3 beses. Whereas, bihira mong makita yung uulitin yung pagsamba sa Panginoon ng love, love, love. However, hindi ibig sabihin na sabi ko nga kanina, paghiwa-hiwalayin mo, i-dissect mo kung anong percentage ng Diyos doon sa kanyang attributes. Hindi pwede. But what we can do is to say that God's love is holy. God's justice is holy justice. Amen? And so on and so forth. Okay? So God, when we say God is holy, the holiness of God, biblically, sabi nung reference ko dito, biblical mentions of divine holiness in context touch upon several different things such as God's righteousness, God's holy righteousness, and moral excellence, His holy integrity, His integrity and fidelity, His set-apartness and otherness, His transcendence and resplendence. Kaya ko nilagyan ng asterisk yung resplendence. Ano ba yung resplendence? Brilliance. Liwanag. Okay? So when you say the holy love of God, hindi mo pwedeng ihiwalay doon na makita yun yung super liwanag. No? Yung pag-ibig o yung justice o yung mercy ng Panginoon. Okay? So that's why the word Holy One is a synonym for God. Saan nyo ma-encounter yung salitang Holy One, especially in the New Testament, na ginamit yung Holy One? Saan? Kapag may encounter, ang Panginoong Yesus sa mga demons, na may naposes sila, when a person is possessed by unholy spirit, ano yung address ng unholy spirit ng demon sa Panginoong Yesus? I know who you are, the Holy One of God. Bakit tinawag, ano yung word na ginamit sa Panginoong Yesus na title niya doon? Holy One of God. Doon sa definition natin kanina, ano yung holy? Itinalaga, inilaan, inihiwalay, idinedicate para doon lang. Kaya nga, sabi ng Diyos Ama sa Panginoong Yesus, this is my beloved Son. God, the Father, will not address the Son as beloved kung hindi itinalaga at united ang Son with the Father. The demons, they know it. You are the dedicated one. You are the Holy One of God. So sa high priestly prayer ng ating Panginoon sa John chapter 17, Heavenly Father, make them holy. So sabi nung isang commentator dito, God's holiness is a single attribute that distinguishes God from everything and everyone in heaven and on earth. Creator from creature. Absolute purity. From the mundane, from the common, and the profane. Doon yung mga nasa labas ng templo. Ayun ibig sabihin ng profane. We might go so far as to say that holiness refers to the sheer godness of God Himself. Meron akong testimonyo na narinig, napanood ko isang testimonyo ng isang
formerly homosexual, namumuhay sa sexual immorality. Narinig niya yung salitang, "Be holy as I am holy." Bigla siyang nag-iiyak, bigla siyang nagrepent. Ang ginamit ng Panginoon sa kanya lang is, "Be holy for I am holy." Diyos ko, banal ka pala. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. It's the sheer godness of God Himself. So yung sinabi ng Panginoon, "Be holy for I am holy," God is declaring the unholy to be holy. So the question that we need to answer is, how can the unholy be made holy? The answer is, by whose terms can we be made holy? Saan tayo kukuha ng definition o ng requirement o ng procedure kung paano tayo maging banal? Tao, gumagawa ng kanyang sariling definition. Meron siyang sariling reference. Yung mga Buddhist, ang reference nila si Buddha. Okay? Sa mga sa bansa, sa gobyerno, ano ang reference nila sa pagiging banal para sa state, para sa bansa? Yung hindi maging traitor, di ba? Kasi yung maging traitor, halimbawa, gera o meron sa mga intelligence, yung nagpasa ka ng mga information sa labas, sa kalaban na bansa. So naging traitor ka. Kapag nahuli ka ng treason, ano po ang mangyayari? Death penalty. Tama? Kasi nakakommit ka ng unholiness to your nation. Amen? So may konsepto ng ganun. Pero sa mga Christians, ang kukunan natin ng definition o procedure kung paano maging holy is by the terms of by the revelation of God. In John chapter 14 verse 6, sabi rito, Jesus said to them, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me." Without holiness, sabi ganun ng Panginoong Hesus, no one will see the Lord. Therefore, si Christ ang way, the only way. Walang iba pa na tatanggapin ang Diyos na ating pagiging banal kung hindi sa pamamagitan lang ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Hesus sa ating salvation. So how can the unholy be made holy? 1 Peter chapter 2 verse 24. "And He Himself bore our sins in His body on the cross." We become holy because of the work of Christ. Ibig sabihin pala, tatanggapin tayo ng Diyos. God is holy at tatanggapin niya tayo na holy sa pamamagitan lang ni Kristo Jesus. Sa pananampalataya, sa ginawa ng Panginoong Jesus. "And He Himself bore our sins in His body on the cross so that we might die to sin and live to righteousness. For by His wounds you are healed." This talks about the redemption or atonement o sa pagkaisa ng Diyos sa atin. It cannot happen kung wala yung the holy justice of God. In the holy justice of God, it must be met. And it can only be met, it is only met through Christ Jesus and the work of Christ, His death on the cross, para ma-meet yung justice of God. Kung saan yung punishment nung unholy is put on Christ. Sabi nung sa theologians, imputed to Christ. Kaya nga sabi nung isang theologian dito, "For us to be holy to God, our unclean, unholy moral imperfection must be purged and our sin removed from us." That is why the absolutely necessary condition for redemption is atonement. Without atonement, we would remain always and forever unclean and unholy before the penetrating gaze of a holy God. Kung wala si Christ on the cross, na namatay para sa ating mga kasalanan, we will always remain, mananatili tayo, no matter how religious we are, no matter kung anong status ang narating natin sa buhay,
without Christ, we will remain unclean, unholy before the holy gaze of God. We will never be accepted in the holiness in the temple of God. Ephesians chapter 4, verse 21 to 24. If you have heard of Him, if you have known the truth about Christ, if you have been reading and trusting in the truth of Christ, if indeed you have heard Him and you have been taught in Christ, just as truth is in Jesus, that in reference to your former manner of life, ano ba yung former manner of life natin? Unholy, unclean. You lay aside the old self, which is being corrupted in accordance with the lust of deceit, and that you be renewed in the spirit of your mind, and put on the new self. Saan galing yung new self? What is that self? Ano ang character ng new self na yan? And put on the new self, which is in the likeness of God. Be holy, for I am holy, sabi ng Diyos. It is in the likeness of God, has been created. Who created it? It's God. It's the Holy Spirit specifically. Man cannot create for himself a new self. He may change. He may have some changes, but not a new self from God. They tried it. Hindi ko alam kung importante pa sa inyo, pero kung basahin nyo kung anong ginawa ni Hitler, is to create a new race. It's called Aryanism. And he failed. Daming hundreds of thousands of babies na ninakaw nila para erase na maging holy para sa lahi ng Aryan. We cannot. By our own selves. We cannot make our own selves holy in the likeness of the Creator. So dito, put on, it's a command, it's an imperative. It's an instruction from the Lord. It's not legalism. It's not moralism. But it's in the Bible. As a command word, put on the new self, which in the likeness of God has been created by God. Specifically, it's the work of the Holy Spirit in righteousness and holiness of the truth. So, sabi ng isang theologian dito sa Tagalog, ang pagpapakabanal at kabanalan ay nakabatay sa pagpapawalang sala at muling pagsilang. Sa English, sanctification and holiness is grounded on justification and regeneration. So, ang product, ang actualization, or ang manifestation ng isang napatawad sa Panginoon ay ang new self, new creation in Christ, created in the image of God. Be holy, for I am holy, sabi ng Panginoon. Yung new creation na yan, makikita. Ano yung new creation na yan? Itinalaga, inihiwalay, dedicated to God, separated unto God. Sa ngayon, general concept pa lang ang parang pinag-uusapan natin. Yun ang sabi sa akin ni comment ni Mrs. sa akin sa part 1 ng subject na to. Pray for me that sa later, sa susunod na mga part ng ating pagtalakay sa subject na ito, we will come into the practical applications niya in detail. Down to earth. Nang sa ganon, ma-encourage tayo o mapalakas tayo sa konsepto or doctrine of holiness as required by God. Okay? So how can the holy be made, how can the unholy be made holy? In the Bible,
makikita nyo ang tatlong state o parang stage ng holiness. In the Bible, you see what is called, tawag ng mga theologians dito, i-explain natin ito na maigi, positional sanctification. What do you mean by positional sanctification? When you believe in the work of Christ, when you believe in Christ, when you confess with your mouth that Jesus is Lord, before the throne of God, you are declared holy by God. It's a legal declaration katulad ng justification. Positionally meaning to say one time. Judicial or tinatawag na parang sa korte. May deklarasyon. That time, declared ka na holy. Because ang nakita sa iyo ay yung holiness of Christ. One-time declaration yun. So mayroong tinatawag, at ang reference nyo dyan, makikita nyo sa 1 Corinthians 1:30. Pakisulat nyo, basahin nyo. Hebrews 10:10 at marami pa. In the Bible, you will see a state ng sanctification which is called progressive sanctification. Progressive ito. After nung justification, parang ganun. Not exactly after, kasi walang time frame. Sa work kasi ng Panginoon, iisa yan. Buo yan. Okay? Katulad ng karakter ng Diyos. The saints are indwelt by the Spirit to be renewed by the Holy Spirit. 1 Corinthians 6, verse 19. 1 Thessalonians chapter 4, verse 7 to 8. Meaning to say, tayo habang kinecreate ng Diyos sa atin ang bagong pagkatao, it does not mean to say na naging perfect na tayo, meron na tayong sinless perfection na tinatawag. Hindi po. Progressive. In this world, tayo, mga tinawag, mga ligtas, mga napatawad in Christ, nagkakasala pa rin. Pero meron pong malaking pagkakaiba. Dati namumuhay tayo outside o ang principle ng ating buhay, ang motivation ng ating buhay is mamuhay labas sa kalooban ng Diyos. Yun ang principle ng ating buhay. Ngayon, sa bagong pagkatao in Christ, tayo ay hindi perfect na sinless. Nakakakomit tayo ng kasalanan, pero hindi na naghahari sa atin yung principle of yung lawlessness o principle of sin. Hindi na, umaayaw ka na dun sa kasalanan dati, nagpipiesta ka sa kasalanan dati kung may galit ka at ichismis mo yung may galit ka, ididiin mo ng sana mabagsakan ng kidlat, ng sana mabagsakan ng lupa, kasama ka din pala dun sa lupa. Anyway. Di ba? Yung nagpipiesta ka dun sa kasalanan, gustong-gusto mo. But when you are in Christ, nung napatawad ka, umaayaw ka na because there is repentance, the gift of the Holy Spirit. Umaayaw ka nun and then nililikha ng Holy Spirit sa atin yung bagong pagkatao progressively. Ito ay hanggang sa makompleto yung sanctification natin in the third state, which is the consummation or perfect sanctification na tinatawag. That is future sanctification. And you can see that sa references natin dito. Isulat nyo na lang po. Make a research by yourself. Romans 8:23, Philippians 3:20 to 21, Colossians chapter 3, verse 4, 2 Corinthians chapter 3, verse 18. Yun yung isang kinanta natin kanina, hope in Christ. Our hope to be united finally with Him in the image of Jesus Christ. Amen? Here, habang andito tayo, nag-struggle tayo, nahirapan tayo, malakad tayo sa habang nahuhubad, parang ganun ang description. Yung lumang pagkatao natin, habang lumalabas yung bagong pagkatao sa atin, we undergo trials and suffering and chastening ng Panginoon. Okay? Ilang minuto pa ako? Bro, anong oras ba ako nag-start? Basta 1 hour.
1 Peter chapter 2, verse 24. And this is very important to understand sa concept ng holiness. There are two aspects, aspeto, hindi stages. There are two aspects when it comes to holiness. And God made it very clear sa 1 Peter chapter 2, verse 24. He himself, Christ, bore our sins in His body on the cross. Yung lawlessness natin na ipako, yung pagkalapastangan natin, pagkabastos natin, ipinako. Yung principle of sin, ipinako dun sa cross. So that we might die to sin. Hindi niya sinabing we might die to sins. Hindi niya sinabing upang tayo ay mamatay sa mga kasalanan, kundi sinabi niya upang tayo ay mamatay sa kasalanan. Hindi mga. Upang tayo ay mamatay sa kasalanan. Pinatawad tayo sa ating mga pagkakasala, ngunit on the cross of Christ, namatay tayo sa pagkakasala. So that we might die to sin. So in holiness, there is the death to sin. And you can see that in Romans chapter 6, Colossians, Ephesians, Galatians, Peter. You see that all over the Bible. So that we might die to sin. And the second aspect is, hindi na nanatili doon sa mamatay ka lang sa kasalanan. You must live to righteousness. Because that is the work of God. That is the work of salvation. That is the grace of God. It's the workmanship of God. It's the workmanship of God. We are not saved by works, but by grace. It's all by the workmanship of God. To live to righteousness. Hindi yung mamatay ka lang, kundi siyempre mabubuhay ka. That they may know thee, that we may have eternal life in God, in Christ. Mabubuhay ka. So ano yung ibig sabihin ng mabubuhay? Patay sa kasalanan. Patay sa kasalanan. But you have to live to righteousness. Mabubuhay ka sa katwiran. So ano ang kailangan mo para mabuhay sa katwiran? Mga salita ng Diyos na nagtuturo sa atin sa lakad ng kabanalan o lakad ng katwiran. Yun yung mga imperatives na nasa Bible. Commands of God. For to live to righteousness. For by His wounds, okay? See what is the healing in the Bible. Healing in the Bible, ang talagang pagagalingin ng Diyos. Ang talagang kasalanan, talagang sakit ng tao. Kahit saan ka pumunta, sakit ng tao, kasalanan. Kahit na anong generation. Marami tayong pwedeng gamiting illustration dyan, but I'm running short of time. Ang salvation is salve. From the word salve din. Which means healing. Ano ang healing na mangyayari? Mamatay tayo sa lawlessness. And then, pag may healing, may kagalingan. Kapag na-heal, tapos yung sugat, may ganun, tapos sabi mo healed, pero nabubulok pa rin, ay hindi healing. Tama? Babago yun. At saka kapag may sugat ka at napalitan yung natanggal na laman doon, nasugatan ka, ano mangyayari? May papalit na bagong mga skin, bagong cells, bago. May healing. So anong mangyayari doon? Magiging active na mabubuhay. So, paano mabuhay? How then shall we live? Paano tayo mabubuhay? Mabubuhay sa katwiran. Ano ang katwiran? Law, word of God. Yung isang tao na namatay sa, for example, sa paninira, pagnanakaw, at saka iba pang mga kasalanan, kung siya ay napagaling, anong mangyayari? Kapag ka ikaw ay napagaling sa kadamutan, mabubuhay ka sa alin? Charity, love. Amen? Kung ikaw ay nabubuhay sa hatred and gossip, ang mangyayari sa iyo, mabubuhay ka sa humility ng mga salita, sa gratitude. Hindi na yun sa, ngayon, sign language na lang tayo. Hello?
You see? Yun ang healing. Yun ang life na galing sa Diyos. There is a death to the former self and there is life in obedience to God. Amen? Holiness. The two aspects of holiness is very important. Number one, na nakita natin dito, by the Holy Spirit, you put to death the deeds of the body. Diba? Lagi sinasabi ni Paul yan, put to death therefore. Put to death yung unholy deeds. Put them to death. And by the Holy Spirit, you live by God's law word a new life in righteousness. Yan ang pupunta tayo sa marami pang practical applications niyan. And pray for me na magawa natin yun sa next session. However, briefly, ilang slides na lang. Okay? Para lang ma-illustrate ko yung ng maganda. Visually, I would like to illustrate it. Something happened doon sa Pasig River in the year 90s. Ito po yung itsura ng Pasig River noon. It was declared biologically dead due to extreme pollution. River yan, pero yung nakikita mo, punong-puno ng basura. That is before. No? Sa mga iskinit, sa mga dinaanan ng Pasig na ilog, sa mga areas na ganyan ang itsura. Okay? So nakatira doon mga, daga. Malinaw, daga, kung ano-ano pa. So, sa normal na mga andito, hindi ka madidiri, di ba? Normal na sa iyo yun eh. Tama? Actually, nung hindi pa ako tinuruan ng magulang ko sa cleanliness, normal na sa akin yung unclean. Okay lang. Hindi ako nandidiri nung, tanong nyo sa kapatid ko, na pasyalang ko noon, yung tapunan ng dumi ng mga baboy na kinakatay. Saka yun ang pasyalang ko kasi nangunguha ako ng mga bulate. Saka walang suot-suot na boots, walang suot-suot na guantes o di ba? Kaya nung tsura ko, nung maliit ako, puro ako galis. Pagkatapos, kaya pala yung ibang tayo, mga anak mayaman noon na civilized kaysa sa akin, diring-diri sila sa akin. Hello? So, yung mga bata, normal lang sa kanila, naliligo sila doon eh. Okay lang. Yun ang pinakailog nila. Okay? That is before. Nagkaroon ng campaign, a drive. Ang gobyerno, nalinisin ang Pasig River. Sinimulan yan. Okay? So before it was like this, after nung drive, naging ganito. You see life? Huh? You see life? It was like this, then it became like this. Okay? Before and after yan. And that is documented. Kinuha ko ito sa document ng sa drive doon sa Pasig River. It was now like this. What do you see? You see life? You see life? O yan, para makita, sabi ni Brother Jun. Before, after. Okay? Before, after. After. Kaya nga, in Ephesians chapter 2, verse 1 to 3, and you were, before, you were dead in trespasses and sins, in which you once walked, at doon pa nga kayo naliligo, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. What is the character of that spirit that works in the sons of disobedience? Unholy spirits, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. That was before. But God, being rich in mercy, there was the campaign, the drive,
to clean the Pasig River. But God, being rich in mercy because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. This cleanliness drive is not from men, but it's from God. It's the creation of God. It is the initiative of God. It's the plan of God. It's the will of God, not of men. By grace, you have been saved. Colossians chapter 3 verse 5, dun sa cleanliness drive, sabi niya, you participate as well. Imperative. Put to death. Sabi niya, put to death, therefore, what is earthly in you. Put them to death. Amen? Maram kang participation, whether you like it or not. But it's not by works, by your own works. Put to death, therefore, what is earthly among you, sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. Colossians 3, verse 8 to 9, but now you must put them all away, anger, wrath, malice, slander, obscene talk from your mouth. Do not lie to one another, seeing that you have put off the old self, which is with its practices. So it's the Holy Spirit in us now, sanctifying us. Okay? Ang Holy Spirit ang nagpapabanal sa akin. Now, sabi niya, before yun and now after. 1 Peter chapter 2, verse 9 to 10. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation. You are now a holy man, a holy woman of God, a holy child of God in Christ Jesus. And being patuloy na pinapabanal ng Holy Spirit, you are now a chosen race. Imagine, pinili ka, sino ka man, grade 1 ka, grade 2, narating mo, whatever. Ano man itsura mo, a holy nation, a people for His own possession. To be God's possession. That you may proclaim the excellencies of Him. You must be the light of the world. That you proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. He called you from being unholy, lapastangan, bastos, marumi, and so on. Tinawag ka niya upang dito maging kanyang beloved saint. Once you were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. In Him also are being built together. Ephesians chapter 2, verse 22. A dwelling place for God by the Holy Spirit. We are being built. A dwelling place for God. Nakakalungkot yung mga Christians, ang tinitingnan nila. Meron tayong mansion na gawa sa ginto. Hindi lang sa ginto, doon sa heavenly places. Yun ang tinitingnan nila. Hindi nila tinidesire na sila ngayon ay ginagawang mansion ng Holy Spirit. A dwelling place for God. Amen? Kaya italaga natin ang ating mga sarili. May pagtatalaga, kabanalan sa Panginoon. Lahat ng sa atin. Lahat ng tayo. Kaya nga, bilang mga pinapabanal, sabi rito ng Panginoon is, and the Holy Spirit also bears witness to us. For after saying, this is the covenant that I will make with them after these days, declares the Lord, I will put my laws in their heart and write them in their minds. Okay? Yung mga batas ng Diyos ay hindi upang tayo para makamtan natin yung kaligtasan. Kung hindi ito ay ibinibigay at ginagawa yan ng Holy Spirit dito sa ating a dwelling place of God. So as a dwelling place of God, God is writing His laws in our heart. I will put my laws on their hearts and write them on their minds. Isusulat niya sa pamamagitan ng
Holy Spirit, kasi magiging dwelling place ka ng Diyos. Kaya nga sabi niya rito, then he adds, I will remember their sins and their lawless deeds no more. Amen? So itutuloy po natin ang ating pag-aaral po tungkol sa holiness, God willing, with the permission ng mga naka-schedule next Sunday. God bless you po.